Oh shit. Here we go again. Welcome to Cabangcalan City, Negros Occidental. Meron pala tayo ditong Chevrolet Captiva na hindi na umaandar. Almost 4 years na tong nakatambay. So ang gagawin natin is start muna natin para malaman natin kung ayaw ba talagang umandar. So iyan, ayaw talagang umandar. Natigas talaga ang ulo. So ang ginawa ko rito is scan muna natin. So fuel pressure regulator A performance. So yan muna ang gagawin natin, except sa mass airflow at saka intake. Disregard muna natin yung dalawa. Unahin muna natin tong ECB. Try muna natin palitan ito kung kaya bang paandarin. Ito kasi yung luma. So palitan natin ang bago. After mapalitan is check ko rin muna yung mga injector kung goods ba tong mga injector na to. So ito injector number 1, injector number 2. Sige, start. Puno. Start na pod. Kita natin wala talagang krudong lumalabas sa tip. Dili siya putol-putol. Injector number 3. Sige. On ra on. So ganito ang leaking na injector. Tulad nitong number 3, leaking yan kasi walang putol-putol. Yeah, start. So injector number 4 na tayo. Up. So wala rin tong injector number 4. So ang gagawin namin is mag practice ng calibrate ng injector. Marami kasi injector dito, mga test part nila. So gagawin natin, i-calibrate lang namin ito. So upon checking, no, nakita natin yung injector na matigas na yung nozzle. So ayaw na dumaan yung krudo kasi hindi na gumagalaw. May bawog-bawog kasi yung sa nozzle nito. So ang ginawa namin, liniha lang namin ng 1,000. So ayan, pag testing namin is kung piswit naman. So i-try namin itong isa lang. So 20,000 at 2,000 PSI. Iwan ko lang kung ano tong sakto nito. Oh, upato na to. Upato na to. Tapos dito naabutan pa kami ng pagkasira ng starter. So yan, buti na lang may mga marami silang stock dito sa likod. Marami kasing pyesa sa likod. Di ko alam kung saan nanggaling yung mga pyesa na yan, pero pang Captiva yung mga pyesa na yon. So dito nakita ko yung regulating valve ng nakasalang na injection pump doon. Meron kasing alambring nakalagay. So ginawa ko yung injection pump na extra, kinuha ko lang yung ganitong regulating valve at nilagay ko doon sa nakasalang doon sa makina. Kasi may alambre kasi oh. Tapos yung common rail, yung original na common rail na yan, yung tinuro ko is winilding lang namin yan kasi may leaking. Tapos tinanggal namin yung nakasalang na common rail kasi mayroong ganito regulator valve, dapat kasi wala, malakas kasi yung return. Kaya ang ginawa namin, binalik namin to. Mayroon kasing ganito yung nakasalang, dapat kasi wala, malakas kasi ang return, kaya hindi nagbi-build up yung common rail pressure. Hanggang 6,000 lang KPA. So ito nang last try namin. So yan, naka-andar na. So tuwang-tuwa pala yung mga kasama natin dito, no, kasi nakakubra ng 17k. 17k lang kasi to. Oy, lagan magkasiga. So ayan, may mga umilaw-ilaw pa kasi wala pa kasing belt. Tapos ayan, meron ng mga sagbot-sagbot sa gilid ng gulong. Tapos mausok pa yung likod.
So try ko muna ang painitin to ng maayos kung mawala ba yung usok sa likod. Wala naman tong blow by kasi. Kaya baka sa tambutso lang yung problema na yan. Meron daming crudo doon sa tambutso kasi leaking yung isang injector. So ito nakainit na. Try muna naming paanda rin kung one click ba. One click na ba? Yan. Okay, one click. So one click. Ay, chicken engine gamay para sa Yung nakailaw na yan is intake air yan. Hindi muna namin nilagay. So ito medyo kunti-kunti na lang yung mga usok dito. Sana mawala to. Tapos check muna natin sa likod yung mga pisang pinalitan ata to nila. Hindi ko lang alam kung saan nanggaling tong mga pisa na to, pero madami.